Romano! Ang anak natin! Nasaan ang anak natin, Mia? Kinuha siya ng amalanig! Ayan siya! Walang hiya kang aswang ka! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Sa akin na siya! Anong gagawin mo sa anak ko, hayop ka? Dahil di ka pumapayag sa dapat na mangyari, ang anak mo na lang ang gagamitin ko! Batan Aklan, taong 1979. Isang kwento ang lumaganap sa bayang ito tungkol sa mga nilalang na bumabangon mula sa kanilang libingan. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga naninirahan sa Isla Tabon na sakop ng Batan dahil nililigalig ng mga aswang na amalanig ang nasabing lugar. Bagamat sinasabing may mabigat na dahilan kung bakit napipilitang bumangon ang mga nilalang ng dilim at iniluluwa ng lupa. Kaya't ating alamin sa kwentong ito ang isang kasaysayan ng pagbangon ng mga amalanig mula sa kanilang himlayang libingan. Nagising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog si Romano. Nagkaroon kasi siya ng panaginip na dahilan para siya ay magising. Habol niya ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya at galing sa mahabang pagtakbo at paglalakbay. Hindi kasi maganda ang kanyang panaginip. Masasabing bangungot nga iyon. Sa kanyang panaginip ay nasa isang malawak pero madilim na lugar siya. May mga nilalang na humahabol sa kanya at hindi mawari kung ano ang mga ito. Madilim ang mga muka, mabaho ang amoy, at sa panaginip niya'y nadapa siya sa pagtakbo. Nahawakan ang kanyang paa at hinila siya papunta sa isang napakalalim na hukay. Nang mahulog siya roon, ay saka siya nagising na sumisigaw. Ano bang panaginip yun? Parang totoong totoo. Pawisan si Romano at napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Tumayo siya at nagtungo sa kanilang kusina. Kukuha siya ng maiinom na tubig sa kanilang tapayan. Dumampot siya ng baso sa paminggalan, sumalok ng tubig at uminom. Nang maibaba ang baso, ay nakarinig siya ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Tila nabulabog ang kanilang mga alagang manok. Sumilip si Romano sa nakaawang na siwang sa bintana sa kanilang kusina. Isang anino ang doon ay kanyang nakita. Hinanap niya ang pinagmumulan ng anino. Hindi yun tao, gaya ng kanyang akala na baka nagbabalak lang na magnakaw ng kanilang alagang manok. Napakapangit ng nilalang na nakita niya. May matutulis na kuko at mukhang katulad ng hayop na baboy ramo at ang kambing. Nakaramdam siya ng kilabot ng mga sandaling yun. Kumubli siya sa dingding at baka masulyapan siya ng nilalang na nasa palagay niya ay isang aswang. Nakatingala sa kabilugan ng buwan ang nakakatakot na nilalang na yon. Maya-maya pa ay nawala na ang pagkaingay ng kanilang alagang manok. Muli siyang sumilip sa bintana. Wala na ang nakakatakot na aswang, subalit isang taong pamilyar sa kanya ang nakita nito. Yun ay si Mang Ernie, ang kanyang ama. Ganun na lamang ang pagtataka ni Romano. Bakit ang tatay niya ang naroon ngayon at wala na ang aswang na kanina lang ay nakita niya? Naglakas loob siyang umalis sa kusina upang lumabas ng bahay. Hindi pa siya nakakalabas nang biglang bumukas ang pinto. Nakasalubong niya ang kanyang ama. Gising ka pa? Itay, saan kayo galing ng ganitong alanganing oras? Gabing-gabi na po ah. May pinuntahan lang ako. Ganitong oras po? Ba't hindi nyo na lang po pinagpabukas? Napansin ni Romano ang bibig ng kanyang ama. May bahid ng dugo ang gilid ng labi nito at may tumulo pa sa gawing dibdib. Nakatitig si Romano sa ama, titig na may pagtatanong. Teka, ba't ganyan ka kumakatingin sa akin, Romano? Itay, meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Hindi sumagot si Mang Erning, nakatingin lang sa anak na noon ay nagtataka. Itay, anong ibig sabihin nito? Kanina nakakita ako ng aswang, tapos nang mawala ang aswang,
Kayo naman ang nakita ko. Itay, gusto kong malaman ang totoo. Ikaw ba ang aswang na yun? Saglit na katahimikan. Pagkadakay sumagot si Mang Erning. Oo, anak. Ako ang aswang na nakita mo. Ano? Kailan pa? Matagal na, anak. Nagagawa kong ilihim sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na may pagkakaila pa. Dahil alam mo na. Pero, paano mo naitago sa akin yun na matagal na panahon? Naging maingat lang ako, Romano. Ang tungkol ba sa pagiging aswang nyo, ang madalas ninyong pinagtatalunan noon ni Inay, nung nabubuhay pa siya? Oo, anak, tama ka. Dahil tutol siya sa ginagawa kong paghahanap ng malalapang hayop. Ang gusto niya, tigilan ko na ang pagiging aswang ko. Subalit hindi yun ganun kadali. Pero pinipilit kong labanan, anak. Maniwala ka sa akin. Ngunit hindi ko talaga kaya. Mga hayop lamang ang aking kinakain at binibiktima. Pero noon yon, nung nabubuhay pa ang iyong ina. At ngayon po, hindi na? Dahil hindi nawawala ang uhaw at gutom ko kapag hayop ang aking kinakain. Iba pa rin kapag sariwan dugo at laman ng tao. Si Inay, namatay siya na taglay ang sama ng loob sa inyo. Hindi ko siya masisisi. Pero buhay pa sana ang inay mo kung pumayag lamang siya. Saan mo, Itay? Na maipasa ko sa kanya ang pagiging aswang. Kaya lamang ay mas pinili na lang niya na mamatay sa sakit kesa maging aswang. Sapagkat hindi kaya ni Ina na gawin ang ginagawa niyo. Oo, tama ka. Pero sa kabila ng pagiging aswang niyo, ay minahal niya pa rin kayo. Oo, anak. Tinanggap niya ako kung ano ang pagkatao at lahi ko. Yun nga lang, hindi ko na panindigan ang aking ipinangako sa kanya. Naiiwan ko ang pagiging aswang. Niloko niyo lang pala siya at pinaasa. Pero sinubukan ko, anak. Kaya lang hindi naging madali. Dumaan din ako sa napakahirap na sitwasyon. Hindi ko kayo maintindihan eh. Kung ganap kong iniwan ng pagkaaswang, buhay niyo ng iyong inay ang laging nasa panganib. Pakikialaman kayo ng aking mga kalahi. Ngunit dahil sa aking pagiging aswang, hindi nila kayo magawang pakialaman. Yun ang dahilan, kaya hindi ko ganap na naisuko ang pagiging aswang ko. Hindi na umimik pa si Romano. Naintindihan na niya ang sinabi ng ama. Para pala sa kanilang kapakanan at kaligtasan ang dahilan. Yun nga lang, nawala pa rin ang kanyang inay. Subalit may iba pang ikinakabahala si Romano. Napilitan na rin siyang itanong yon sa kanyang ama. Itay, may gusto kong malaman. Ano yun, anak? Kung isa kang aswang, bakit wala naman ako nararamdamang kakaiba sa sarili ko? Sapagkat hindi pa tayo magkauri. Ang totoo, dati rin akong pangkaraniwang tao. Ang pagkaaswang ko ay naipasa lang sa akin ng aking lolo. Dahil sa kanya ako lumaki. Kung ganun, hindi ako magiging kagaya nyo? Romano, anak, ikaw ang magpapatuloy ng pagiging aswang. Kailangan nyo ng ating lahi. Dapat maging aswang ka rin. Hindi, Itay. Ayoko. Hindi ako makakapayag. Naipangako ko na yon sa ating mga kauri, anak. Kaya inaasahan nila yon. Pagsapit ng iyong 20 taong kaarawan, ay kailangan maipasa ko sa iyo ang aking pagkaaswang upang magpatuloy ang ating lahi. Hindi, Itay. Ayokong maging aswang. Hindi ko hahayaang mangyari yon. 19 anyos na si Romano. Ilang buwan na lamang mula sa pagkakataong yon ay 20 anyos na siya. Yun ang panahong hinihintay ng kanyang ama upang maipasa na sa kanya ang pagiging aswang. Kaya ng mga sumunod na araw ay naging balisa na si Romano. Hanggat maaari ay ayaw niya nang lumipas pa ang mga araw dahil papalapit na yon sa pagsapit ng kaarawan niya. Ang kanyang kalungkutan at pag-aalala
ay napapansin ng kanyang kababata at matalik na kaibigan na si Baldo. Ano ba nangyayari sa'yo, Romano? Parang lagi ka na lang natalo sa sugal ah. Ano ba problema? 3 buwan na lang kasi kaarawan ko na eh. Anak nang, dapat nga maging masaya ka pa eh. Baka mamaya niyan sa birthday mo, sagutin ka na nung babaeng taga-kabilang isla na kursunada mo, di ba? Wala na yun. Busted na ako dun eh. Aray naman, ang sakit naman nun. Paano? May boyfriend na pala yun na nasa syudad. Tapos hinayaan pa ako manligaw sa kanya. Di ba ang sama ng ugali? Siguro dati break na sila. Tapos nagkabalikan lang. Baka ganun lang yun. Ewan ko. Hindi na ako interesadong malaman. Basta ayoko na. Tapos na ako sa kanya. Pero teka lang. Balik tayo dyan sa birthday mo. Bakit ba sa halip na maging excited ka sa pagdating ng birthday mo, parang namatayan ka? Dahil ba wala kang panghanda? Ayos lang kahit pansit, pare. Tapos nilagang hinog na saging na saba. Ayos na yun. Talo-talo na yun. Hindi naman tungkol sa handa eh. Tungkol saan ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Aba, ayos ka rin ah. May padrama-drama ka pang nalalaman ah. Tapos di mo rin pala sasabihin sa akin. Pasuspense ka pa. Paasa ka pa. Mahirap sabihin eh. Bakit ba? Mahihirapan ba akong intindihin? Puzzle ba yan? Basta. Parang hindi tayo magkaibigan yan eh. Mula pagkabata, magkasama na tayo, di ba? Magkalaro tayo. Naging magkaklase rin tayo. Sabay din tayong bininyagan dun sa dipukpok ni Tata Poldo na albularyo. Sabay din tayong naglanggas ng dahon ng bayabas. Saka magkasama tayo ng boso dun sa mga babaeng naliligo sa ilog. Tapos, minsan sa isang plato lang tayo kumakain. Tapos ngayon ganyan ka? Naku naman, Romano, it's unfair. Pasensya ka na talaga, Baldo. Hindi ko talaga pwedeng sabihin sa'yo eh. Secret eh. Uy, pa-secret ka pa. Yun na nga eh, secret. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Romano, ayos lang sa akin kung umamin ka. Matatanggap pa rin kita bilang kaibigan. Kahit pa sabihin mong crush mo ko, ayos lang yun. Uy, sira ulo, ano ba sinasabi mo? Yun yata sinasabi mo sekreto eh. Na isa kang sirena. Isang Darna! Sira ulo, baliw. Anong sirena, anong Darna sinasabi mo dyan? Hindi no? Ano nga ba kasi yun? Hindi ko nga talaga pwedeng sabihin. Basta ayaw kong dumating ang birthday ko. Period. Napakamot na lang ng ulo si Baldo. Hindi niya talaga maintindihan ang sinasabi ng kaibigan. Hindi niya ito mapipilit na sabihin sa kanya. Nahihirapan siyang paaminin. Nang mga sumunod na gabi, ay hindi na itinago pa ni Mang Erning sa anak na si Romano ang ginagawa at ikinikilos niya pagsapit ng gabi. Nararamdaman ni Romano ang pag-alis ng bahay ng ama. May pagkakataon pa nga na nakikita niya ang pagbabago ng anyo nito para maging ganap na aswang at humanap ng mabibiktima. Kaya naman ganap na nabalot ng takot ang Isla Tabon sa napabalitang pag-atake ng aswang sa lugar na yon. Gayunpamay, nakahanda lagi ang mga naninirahan. May mga pangontra na sila sa kanilang bahay, bukod pa sa mga armas na nakahanda na para sa panluloob o pag-atake ng aswang. Umalis na naman si Itay. Kakahanap na naman siya ng kanyang biktima. Di ko naman siya maaaring pigilan dahil delikado ako sa mga kauri niya. Tsak hindi lang siya nag-iisa dito sa isla. May mga pagkakataon pa nga na naiisip niyang patayin na lang ang kanyang tatay para matigil na ang pagiging aswang. Kaya lang, hindi niya kayang gawin yon. Subalit kung mananatili siyang kasama nito hanggang sa kanyang kaarawan, tsak pipilitin siya at gagawin ang lahat nun para maipasa sa kanya ang pagiging aswang. Minsan, katatapos lang nilang mananghalian nun, naganda ng inihaw na karne ang kanyang ama. Bagamat alam niyang karne ng baboy ang inihanda nito, hindi niya malunok yon dahil ibang karne ang naiisip niya habang kasalo sa pagkain ang kanyang ama. Pakiwari niya, karne yun ng tao.
Hindi mo ba gusto ang niluto kong pagkain? Di ba yan ang paborito mo? Inihaw na karne ng baboy? Ano po eh. Wala po akong ganang kumain, Itay. Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo po. Parang magkakasakit po yata ako. Nagdahilan lamang si Romano, subalit para talagang babaliktad ang kanyang sikmura habang nasa harapan nila ang karne ng baboy na kanilang ulam. Siya nga pala, handa ka na ba sa pagdating ng kaarawan mo? Sa susunod na linggo na yun Napalunok si Romano sa tanong ng kanyang ama. Bigla niyang naisip ang sinabi nito tungkol sa pagpasa sa kanya ng pagiging aswang sa kanyang kaarawan. May mga inimbitahan ako at pupunta sila rito sa atin. Sino po sila? Makikilala mo rin sila sa mismong kaarawan mo at natutuwa sila sa pagsapit ng mahalagang araw na yon. Kinutuban si Romano. Marahil ang mga taong tinutukoy ng tatay niya ay posibleng mga kalahi niya. Hindi siya nasasabik sa pagsapit ng kanyang kaarawan, lalong hindi siya interesado na makilala ang mga taong sinasabi ng kanyang ama. Isang araw bago ang kaarawan ni Romano ay umalis ang kanyang ama. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta, kaya sinamantala niya ang pagkakataong yun para sa kanyang pinaplano. Kinuha niya ang isang lumang traveling bag. Inilagay niya roon ang maayos niyang mga damit. Binuksan din niya ang kanyang alkansya at kinuha ang naitatabing pera. Buo na ang kanyang pasya. Aalis siya sa Isla Tabon. Kailangan bago dumating ang kanyang kaarawan ay wala na siya sa lugar na yon. Bagamat walang katiyakan kung saan siya pupunta, ang mahalaga sa kanya ay makaalis ng isla. Hindi niya kaya ang ibig mangyari ng kanyang ama sa kanya, lalong di siya papayag na maging isang aswang para katakutan at maghasik ng lagim sa lugar na kanyang kinalakihan. Bangkang dimotor ang sinakyan ni Romano upang makaalis ng isla. Mabuti na lang ay walang ibang nakakita ng sumakay siya, kaya hindi agad yon malalaman ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay pinaandar na ang bangkang dimotor at ganap na itong lumayo sa isla. Mapapalayo na siya sa kanyang ama at magiging malaya na siya sa sumpa na ipapasa sa kanya. Gabi na nang malaman ni Erning na nawawala ang kanyang anak. Hindi kasi normal na gabi na wala pa ito sa bahay, kaya pinuntahan nito ang kababatang si Baldo. Nabanggit ba siya sa iyo, Baldo? Wala naman po, Mang Erning. Hindi mo ba alam ang balak niya? Abay, hindi po. Pero nitong mga nakaraang araw, nag-usap po kami. Ang tanging sabi niya po sa akin, ayaw niya daw pong sumapit ang kanyang birthday. Ano pang sinabi niya? Yun nga po eh. Para bang ayaw niyang mag-birthday na nandito siya sa isla. Pilit ko nga pong inalam kung bakit. Pero ayaw niya pong sabihin eh. Bakit, Mang Erning? Umalis na po ba si Romano? Oo, Baldo. Wala na ang ibang gamit niya sa bahay. Ibig lang sabihin, umalis siya. Aba, saan kaya siya nagpunta? Ikinalungkot ni Mang Erning ang pag-alis na yon ni Romano. Masakit para sa kanya na iwan siya na nag-iisang anak. Kaya lang, hindi niya hawak ang isipan at desisyon nito. Isa pa, hindi rin kaila kay Mang Erning ang pagtutol ni Romano na ipasa sa kanya ang pagkaaswang. Kaya batid niyang yun ang isang dahilan kung bakit ito umalis at iniwan siya ng kanyang anak. Nakarating ang pangyayaring yon sa mga kauri ni Mang Erning na dapat sana'y dadalo sa kaarawan ni Romano. Nagalit ang mga ito kay Mang Erning dahil hinayaan niyang makaalis ang anak at hindi binantayan. Samantala, mula sa Aklan ay nakarating ng Cebu si Romano. Wala man siyang kamag-anak doon, ay nagbakasakaling makatagpo doon ng magandang kapalaran. Sanay siya sa trabahong bukid, kaya batak ang kanyang katawan. Una niyang naging trabaho ay sa construction, helper sa isang ginagawang gusali, tagahalo ng simento at tagaabot ng mga kailangan sa ibang nagtatrabaho. Bagamat mahirap yon,
ay pinagtiyagaan niya ang ganong uri ng trabaho para may pera siya at magagamit niya sa pang-araw-araw na kailangan. Samantala, sa Isla Tabon, sa lugar na iniwanan ni Romano, ay naging malungkutin si Mang Ernie. Tanging ang anak niyang si Romano nga lang ang kanyang pamilya, subalit iniwan pa siya. Dahil nga sa pag-alis ng nag-iisang anak ni Mang Ernie, ay nagalit sa kanya ang mga kauri niyang aswang. Kawalan kasi si Romano para maipagpatuloy ang kanilang lipi na pilit na pinapalakas. Upang kahit paano ay mapawi ang kalungkutan ni Mang Ernie, ay ibinuhos na lang niya ang kanyang panahon sa kanyang pagtatrabaho. Pagsasaka at panguhuli ng isda ang ikinabubuhay ng mga taga-Isla Tabon. Mga isda na kanilang tinutuyo at ibinabiyahe pa sa kabayanan. Aba! Baka sinwerte ka ngayon, Erning ah! Medyo marami-rami ang mga isdang nalambat mo. Maliwanag kasi ang buwan kagabi, Tata Poldo. Kaya maraming sumilong na isda sa lambat ko. Mabuti na lamang at walang nilalang ng dilim ang nakaengkwentro mo kagabi. Kapag bilog at maliwanag ang buwan, iba't ibang uri ng aswang ang pwedeng lumitaw. Kasama na ang mga amalanhig. Wala naman po ng gambala sa akin. Baka tinamad sila. Sana nga'y lagi silang tamarin para matahimik na itong isla natin. Kayo po ba? Wala ba kayong nararamdamang gumagala-gala sa gabi sa palibot ng kubo nyo? Sanay na ako, Erning. Pero hindi nila ako pwedeng pakialaman. Kung sa bagay, takot lang sa inyo ng mga nilalang ng dilim. Dahil may mga iniingatan akong agimat laban sa mga alagad ng dilim, kaya iniiwasan nila ako. Sayang nga lang, kulang ang agimat na ibinigay sa akin. Bukod sa agimat upang makapanggamot ng mga may sakit, hindi na naibigay sa akin ng aking ninuno ang isa pang agimat. Ano po bang agimat yun, Tata Poldo? Ang makakilala ng mga nilalang na kampo ng dilim. Kahit pa nasaan yung tao siya, posibleng malaman ko yun. Yun nga lang, wala sa akin ang mutya na yun. Madali ko sanang makikilala ang mga aswang kapag nagkataon. Nakahinga ng malalim si Mang Ernie. Ligtas pala siya kay Tata Poldo. Dahil kung hindi, malalaman nito ang kaharap niya pala ay isang aswang. Sayang pala, Tata Poldo. Sana pala, pwedeng-pwede kayong maging manunugis. Kung taglay ko sana ang mutya ng puso ng saging. Pero hindi ako pinalad na magkaroon nun eh. Teka, maiba nga ako, Erning. Kumusta na ang anak mo si Romano? Asa na ba siya? Wala pa rin po akong balita tungkol sa kanya eh. Matagal na rin mula nang umalis siya dito sa isla, hindi ba? Oo, kaya lamang wala rin paraan para malaman ko kung nasan siya. Nasa isla tayo at walang telepono. Teka nga, huwag ka sana magagalit ha. May itatanong lamang ako sa'yo. Ano po yun, Tata Poldo? Bakit ba bigla na lang umalis dito sa isla ang anak mo? Ang alam ko gusto niyang kasama ka. Tapos bigla ko na lang nabalitaan na iniwan ka. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaintindihan? Personal na ang tanong ni Tata Poldo. Kaya lang matagal nang kakilala ni Mang Erning ang matandang albularyo. Kaya palagay na rin ang loob nitong magtanong sa kanya. Kaya lang, hindi sinagot ni Mang Erning ang tanong ni Tata Poldo. Pagkos, napabuntong hininga na lamang ito. Kung ayaw mo akong sagutin, hindi na kita pipilitin. Pero sana naman, bumalik na rito si Romano. Tapos nang gawing daing ni Mang Erning ang mga isdang kanyang hinuli. Ibibilad na lang niya ito sa araw, lalo na't napakaganda ng sikat. Tsak sa maghapong pagkabilad ng isdang kanyang dinaing, ay matutuyo agad ito. Minsan pa'y naalala ni Mang Erning ang tanong ng matandang si Tata Poldo. Tungkol nga ito kay Romano. Alam niya sa kanyang sarili na siya ang dahilan ng pag-alis sa Isla Tabon ng kanyang anak. Hindi kasi nito kayang sundin ang nais niyang mangyari. Mahigpit ang pagtutol ni Romano na ipasa sa kanya ang pagkaaswang ng kanyang ama. Subalit ayaw siyang pakinggan ni Mang Erning.
kung ipipilit nito ang gusto ayon sa dikta ng kanilang lahi. Bagamat walang makikialam kay Mang Erning sa mga gawain niya bilang aswang, sapagkat hindi niya nakasama si Romano, pero di niya maalis ang pangungulila. May pagkakataon din na gusto niyang sisihin ang kanyang sarili. Ang nararamdamang kalungkutan ni Mang Erning dahil napalayo ang anak ay hindi nakakabuti sa kanyang kalusugan. May kakaiba man siyang pagkatao dahil isa siyang aswang, subalit hindi dahilan yun upang siya'y manatiling bata at malakas. Hindi man maaaring mamatay ang kanyang pagkaaswang, subalit ang kanyang katawan ay maaaring manghina at sumuko. Samantala, sa syudad kung saan nagtatrabaho si Romano ay naging maayos ang kanyang kalagayan. Dahil masipag at maaasahan, marunong ding makisama sa kanyang mga katrabaho. Wala itong naging problema sa construction na pinapasukan. May mga sandaling naaalala ni Romano ang kanyang ama, kaya lang kapag naiisip niya ang dahilan ng kanyang pag-alis sa isla, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Mas mainam na magkalayo sila kesa naman ipagawa nito ang bagay na ayaw niya. Upang mawala ang pangungulila ni Romano sa ama kapag walang pasok sa trabaho ay namamasya ito kahit nag-iisa lang siya. Hanggang sa nakilala niya si Mia na waitress sa isang karinderya. Naging kapalagayang loob niya ang dalaga. Hindi nagtagal ay naging kasintahan niya ito. Si Mia ay katulad din ni Romano na umalis sa kanilang lugar upang magtrabaho. Matagal na rin hindi umuwi sa kanilang probinsya sa Antique. Wala itong planong umuwi. Kung anuman ang dahilan, ay hindi na sinabi pa kay Romano. Limitado ang mga bagay tungkol sa kani-kanilang personal na buhay ang napag-uusapan nila kapag magkasama. Hindi na yun importante sa kanya. Ang mahalaga ay nagkakaunawaan sila. Nagkakaintindihan ang kanilang mga puso at iisa lang ang tinitibok nito. Yun ay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Balikan natin ang Isla Tabon. Halos may 8 buwan na ang nakalilipas mula nang umalis si Romano sa isla. Minsan may pinuntahan si Baldo. Siya ang matalik na kaibigan ni Romano. Nang mapadaan siya sa bahay ni Mang Erning, kahit alam niyang wala roon si Romano, ay sumilip siya sa bahay upang makausap si Mang Erning. Mang Erning! Mang Erning! Aba, wala sumasagot ah. Wala yata tao. Umalis yata si Mang Erning. Aalis na sana si Baldo nang makarinig siya ng mahinang ingay sa bahay. Mula yon sa kwarto. Aba, mukhang may tao ah. Baka nasa loob si Mang Erning. Papasok na lang ako para makausap siya. Makikibalita ako tungkol sa kaibigan ko. Itinulak ni Baldo ang pinto na yari sa pinagdikit-dikit na kawayan. Nabuksan yon. Tuloy-tuloy siyang pumasok. May narinig siyang ungol na tila nahihirapan. Sinilip niya ang loob ng nag-iisang kwarto. Naroon at nakahiga si Mang Erning. Mang Erning! Mang Erning! Ano nangyari sa inyo? Salamat at pumasyal ka dito sa bahay ko. Nako, may sakit pala kayo? Dahil siguro sa katandaan, kung ano-ano na itong nararamdaman ko. Kumain na po ba kayo, Mang Erning? Hindi pa nga. Dahil walang magluluto. Sige po, ako na po ang bahala. Magluluto ko para meron kayong pagkain. Salamat, Baldo. Walang anuman po yun. Tapos mamaya po, dadaanan ko si Tata Poldo para puntahan kayo rito. Kailangan nyo magamot kung ganyang may sakit kayo. Hindi na, Baldo. Wag na. Abay, hindi po ako papayag. Ayoko namang sisihin ako ng kaibigan ko dahil hindi ko kayo tinulungan at pinabayaan ko kayo dito. Pero matanda na ako. Normal lang sa gaya ko magkasakit. Kahit na po, kailangan pa rin kayong matingnan ni Tata Poldo. Mahusay na albularyo po yun, di ba? Tsak, mapapagaling niya kayo. Ipinagluto ni Baldo ng lugaw si Mang Erning, subalit hindi alam ni Baldo kung anong gagawin niyang pampalasa
sa nilutong lugaw. Wala kasi siyang makitang asin sa kusina nito, kaya nagsalin na lang siya sa isang mangkok at ibinigay kay Mang Erning. Heto na po niluto kong lugaw, Mang Erning. Pagpasensyaan nyo na lang po yan dahil matabang yan. Wala po kasi akong nakitang pampaalat sa kusina nyo eh. Wala po kayong asin. Hindi talaga ako gumagamit ng asin. Sanay ako sa matabang na pagkain. Ah, ganun po ba? Sige po, kumain na po kayo. Sumubo ng lugaw si Mang Erning. Nang nakailang subo na ito, ay nagpaalam na si Baldo na aalis na muna siya. Eh kailangan pa po kasi akong gawin sa bahay eh. Kaya aalis na po muna ako. Sige Baldo, salamat na lang sa pagluto mo nitong lugaw. Wala pong anuman. Mamaya po, papupuntahin ko po dito si Tata Poldo para po matingnan kayo. Bago tuluyang umuwi ng bahay nila si Baldo, ay dumaan na muna ito sa kubo ni Tata Poldo. Sinabi nga rito na may sakit si Mang Erning at kailangan gamutin. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko, Baldo. Tata po ha, huwag niyo pong kalilimutan na magpunta ron, Tata Poldo. Oo, Baldo. Huwag ka mag-alala. Pupuntahan ko si Erning sa bahay nila. Nang masabihan na ni Baldo ang albularyo, ay saka pa lang yun tumuloy sa kanilang bahay. Gaya ng ipinangako ni Tata Poldo, tinapos lang niya ang kanyang ginagawa at nagtungo na ito kina Mang Erning. Namimilipit sa sakit ng tiyan si Mang Erning nang datnan ito ni Tata Poldo. Mabuti pala at nagpunta kagad ako rito. Sakit na tiyan ko. Ano bang nararamdaman mo, Erning? Parang hinahalo ka yung tiyan ko at nasusuka ako. Teka, maaaring kinulam ka, Erning. Kulam? Oo, Erning. Iba ang bilis ng iyong pulso at ang kulay ng suka mo, hindi maganda ang kulay. Baka nagkakamali lang ho kayo. Isang aswang si Mang Erning. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang sinabi ni Tata Poldo. Paanong ang isang aswang ay tatablan ng kulam? Hindi ako maaaring magkamali, Erning. Anong gagawin niyo sa akin? Kailangan itigil niya ang pangkukulam sa'yo. Kung sino man siya, ba't niya naman ako kukulamin? Ikaw lang ang nakakaalam niyan, Erning. Baka meron ka nakaaway o ginawa ng hindi maganda, kaya ibig kang gantihan. Ngunit, wala akong maalala, Tata Poldo. Hindi bale, ako na ang bahala dyan. Aalamin ko kung sino nang kukulam sa'yo at patitigilin natin siya sa kanyang ginagawang pananakit sa'yo. Tinawas ni Tata Poldo si Mang Erning. Mula sa kandilang ipinatak sa tubig, ay nabuo roon ang isang hugis. Isang babae! Isang babae ang kumukulam sa'yo, Erning. Wala akong matandaan na may nakaaway akong babae, Tata Poldo. Ring, hindi amang kukulam ang nakaaway mo, kundi may nag-utos lang sa kanya para kulamin ka. Kinuha ni Tata Poldo ang isang balahibo ng uwak. Idinikit yun sa katawan ni Mang Erning at pinalakad sa katawan. Namilipit si Mang Erning na halos bumaluktot na ang kanyang katawan. Nasasaktan siya sa bawat pagdampi ng balahibo ng uwak sa kanyang katawan. Napapasigaw pa ito. Tigilan mo si Erning! Tantanan mo siya! Huwag mo siyang pakialaman! Umuungol si Mang Erning, nawari na sasaktan. Subalit ang maririnig na pag-ungol, bagamat galing sa bibig ni Mang Erning, ay matining na boses yun ng isang babae. Ayaw mong may masamang mangyari sa'yo! Lulubayan mo si Erning! Patatahimikin mo siya! Maya-maya pa ay tumigil na sa pag-ungol si Mang Erning. Hindi na rin ito namimilipit sa sakit. Wala na! Umalis na masamang espiritu na mangkukulam sa katawan mo, Erning. Tumigil na siya. Pakiramdam ko'y pagod na pagod ako, Tata Poldo. Normal lang yan. Dahil nakipaglaban ang katawan mo sa espiritu na mangkukulam. Pero hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari po sa akin. Walang nakapagtataka roon. Lahat ng tao ay maaaring maging biktima ng kulam.
Napaisip si Mang Erning, kung tumalab sa kanya ang kulam, ibig sabihin ay mas malakas ito kumpara sa pagiging aswang niya. Hindi rin niya kayang sagutin yun, pero yun ang nangyari. Maaaring ang isa sa kanyang nabiktima ng pagiging aswang niya ay pamilya ng mga mangkukulam. Ngayon tinantanan ka na ng kulam. Hindi ibig sabihin ay ligtas ka na, Erning. Anong ibig mong sabihin, Tata Poldo? Maaari kang balikan anumang oras. Baka nga mas mapanganib pa. Baka mas malakas pa ang gawin niyang pagkulam sa iyo. Anong gagawin ko, Tata Poldo? Gamitin mo ang laman ng maliit na bote na ito. Pinagbabaran nito ng iba't ibang uri ng halamang ugat na sinamahan ko ng orasyon. Huwag mong aalisin yan sa katawan mo. Ihahaplos mo rin ang laman nito sa katawan mo para hindi na tumalab sa iyo ang kulam. Pagkabigay ni Tata Poldo kay Mang Erning ng pangontra sa kulam, ay umalis na rin ang albularyo. Napapaisip at nakatingin si Mang Erning sa maliit na boteng ibinigay sa kanya ni Tata Poldo. Inamoy niya ito, pero hindi kaya ng kanyang sikmura, para bang babaliktad ang kanyang bituka. Dahil mukhang hindi lang yun pangontra sa kulam, kundi maging sa aswang. Kaya itinapon na lang yun ni Mang Erning. Kinabukasan, gumising ng maaga si Baldo. Naalala niya si Mang Erning. Nag-alala siya sa tatay ng kaibigan niya. Gusto niya itong dalawin at tiyakin kung napuntahan ba ito ni Tata Poldo at kung ano na ang kalagayan nito. Kinuha lang ni Baldo ang sombrero niya at lumabas na ng bahay. Tinungo ang bahay ni Mang Erning. Gaya ng dati, bago siya pumasok ay tumawag muna siya, subalit walang sumagot. Nakailang tawag pa siya, wala pa ring sumagot. Kinabahan na si Baldo, kaya binuksan niya na ang kawayang pinto at nagtuloy siya sa kwarto ni Mang Erning. Ganun na lamang ang pagkasiddak ni Baldo nang makita si Mang Erning. Naninigas na ito sa pagkakahiga. Malaki ang pagkakadilat ng mata at nakabuka ang bibig. Patay na si Mang Erning. May itim na likido na tumulo sa leeg na galing sa bibig. Nakaramdam siya ng takot at lungkot sa nakitang kalagayan ni Mang Erning. Agad itong ipinaalam ni Baldo kay Tata Poldo. Tiningnan at sinuri ng albularyo ang bangkay ni Mang Erning. Kulam! Yun ang dahilan ng kamatayan niya, Baldo. Di ba, kahapon po pinuntahan niyo lang siya rito? Oo. Kahapon ay napagaling ko siya. Nailayo ko siya sa kapahamakan dahil tinigilan siya ng mangkukulam. Yun nga lang, binalikan pa rin siya at hindi tinigilan hanggang sa mamatay. Hindi yata ginamit ni Erning ang ibinigay kong pangontra sa kanya. Kung ganun po pala may taong may galit kay Mang Erning. Galit na galit. Napupot sa kanya ang gumawa nito, Baldo. Dahil kung simpleng galit lang ito o inggit lang, tuturuan lang niya ng leksyon si Erning. Sasaktan lang at pahihirapan. Hindi niya papatayin. Agad ay kumalat sa buong Isla Tabon ang sinapit ni Mang Erning. Bukod sa pagkakaroon ng mga aswang na nanggugulo sa isla, ay meron na ring mangkukulam na namamahay doon. Kaya ang bagay na yun ay lalo pang nagdulot ng takot sa mga naninirahan sa isla. Dahil walang kasama sa bahay at wala ring nakakaalam kung paano ipaparating kay Romano ang sinapit ng kanyang ama, kaya agad ring inilibing si Mang Erning. Kasamang nailibing nito ang kanyang lihim, na malagi sa kanya ang pagiging aswang na hindi naipasa sa kung sino mang ibig niyang paglipatan. Samantala sa syudad, sa kinaroroonan ni Romano, ay nagising ito sa gitna ng hating gabi. Masama ang kanyang panaginip. Nagulat na nakatingin sa kanya si Mia. Nagsasama na sila na parang mag-asawa at nakatira sa isang maliit na silid na kanilang inuupahan. Bakit, Romano? Ano na panaginipan mo? May humabol sa akin. Tapos nahawakan ako sa paa. Nakakatakot ang itsura. Masama na naman ang panaginip mo. Pero tinitigan ko yung humawak sa paa ko na may nakakatakot na itsura. Nagbago ang anyo niya. Naging kamukha ni Itay.
Anong sabi mo? Ano kayang ibig sabihin nun, Mia? Bakit ganun ang panaginip ko? May gusto kayang iparating sa akin? Baka namimiss ka lang ng itay mo. Nag-aalala ako, Mia. Baka may masamang nangyari kay Itay. Mula nang ilibing si Mang Ernie ay kinandado ni Baldo ang bahay nito para walang sino man ang makapasok dito. May mga gamit na naiwan doon at baka pag-interesan ng ibang tao. Saka ang tanging maaaring pumasok doon ay si Romano lamang. Kaya sakaling magbalik ito sa Isla Tabon ay maayos pa ang bahay na kanyang babalikan. Umaasa kasi si Baldo na isang araw ay babalik ang kanyang kaibigan. Sa trabaho ni Romano ay may isang baguhan na makakasama niya sa paghahalo ng semento. Sa unang kita niya rito ay ngumiti sa kanya. Nagtaka si Romano dahil ang pagkakangiti nito ay para bang kilala siya. Palagay ang loob na lumapit kay Romano ang bagong trabahador sa construction. Agad itong nagpakilala na siya ay si Anton, taga Isla Tabon. Malaki ang pagkakangiti ni Romano nang malaman na galing ito sa lugar na kanyang pinanggalingan. Bagamat hindi niya ito matandaan, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap, konting kamustahan kung sino ang mga magulang at kamag-anak ng isa't isa. Hanggang ang pag-uusap ni Romano ay napunta sa mga balita at nangyari sa isla. Doon nabanggit ni Anton na meron ngang namatay sa isla. Yun ay si Mang Ernie. Nagulat si Romano, kaya inalam niya kung sinong Erning ang tinutukoy ng kausap. Napag-alaman ni Romano na yun ay ang kanyang ama. Saka pa lang din nalaman ni Anton na ang kakwentuhan pala niya ay ang anak ni Mang Erning na ibinalita niyang namatay na. Labis ang kalungkutan ni Romano sa kanyang nalaman. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa kanya si Anton. Dahil sa balitang nalaman ni Romano, ay naging matamlay siya sa maghapong yun. Tila wala siyang lakas at gana para magtrabaho. Wala siyang sama ng loob sa kanyang tatay. Ang dahilan ng pag-alis niya sa isla ay upang umiwas sa ibig mangyari ng kanyang ama. Kaya labis ang kalungkutan ni Romano na namatay ang kanyang ama na hindi man lang sila nagkita. Hindi agad pinaalam ni Romano sa kanyang kasintahan ang nalaman niya nang siya ay makauwi. Pero hindi nito maitago ang labis na kalungkutan. 8 buwang buntis na noon ang kanyang live-in partner na si Mia. Malapit na itong manganak. Ano bang problema mo, Romano? Mula nang dumating ka galing sa trabaho mo, para bang ang bigat ng pasan mo? Wala na pala siya. Sino? Si Itay. Patay na siya, Mia. Nakadama ng kalungkutan si Mia sa sinabi ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Romano kay Mia kung paano niya nalaman ang balitang yon. Lumipas ang magdamag na halos hindi nakatulog si Romano. Kapag pumipikit siya, ay nakikita niya ang muka ng kanyang ama. Kinabukasan, nagising si Romano na nagluluto si Mia. Dahil may kalakihan na ang tiyan nito, kaya hirap nang kumilos. 1 buwan na lamang at manganganak na ito. Magiging nanay at tatay na sila. Hindi na muna pumasok sa kanyang trabaho si Romano ng araw na yon. Naipagpaalam niya yon sa kanilang foreman. Pagkatapos nilang kumain ng umagahan, ay niyaya ni Romano si Mia upang makapag-usap sila. Usapan natin, Romano. Mia, sana'y maintindihan mo ko. Ano nga ba yun? Gusto kong umuwi sa Aklan, sa Isla Tabon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo na ako? Ano ka ba? Ba't ganyan ang iniisip mo? Sabi mo kasi uuwi ka na. Oo nga, uuwi ako. Pero hindi lang ako. Kasama ka. Kung papayag ka. Oo naman. Kung nasan ka, dapat nandun din ako. Hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Promise mo sa akin yun, di ba? Okay lang sa'yo? Kahit saan. Basta kasama kita, Romano. Magiging masaya ako. Salamat, Mia. Niyakap ni Romano na mahigpit ang kasintahan. Ginantihan yun ni Mia.
Hindi na sila maghihiwalay pa ni Romano kahit saan, basta magkasama silang dalawa. Sa Isla Tabon, dun mo na rin isisilang ang ating magiging anak. Kailan pala tayo aalis? Hihintayin ko lang yung huling sweldo ko at para makapagpaalam na rin ako kay Foreman. May konti akong naipon. Sapat na yung pamasahe natin sa pag-uwi natin sa Aklan at sa pagsisimula natin doon ng ating buhay. Pagkatapos na maiayos ni Romano ang mga kailangan nilang dalin at makapagpaalam na rin siya ng maayos sa kanilang foreman, ay agad na silang gumayak para umalis. Wala naman sila gaanong mga gamit, kaya naging madali sa kanila ang pag-iimpake. Nang sumunod na araw, ay nakarating na nga sina Romano at Mia sa Isla Tabon. Mag-aalas 5 na ng hapon nang sila'y makarating. May mga ilang kakilala ni Romano na nakatingin lamang sa kanila. Binati siya ng ilan sa mga ito, pero naroon ang kalungkutan. Nakakandado ang bahay ni na Romano, at dahil nga agad na nakarating kay Baldo ang pagdating ng kaibigan niya, ay nagmamadali itong nagtungo sa bahay na iniwan ni Mang Erning. Dala ni Baldo ang susi ng bahay. Pasensya ka na, Romano ah. Pinakailaman ko ang kandaduan nitong bahay nyo para walang ibang pumasok. Salamat, Baldo. Dahil pinagmalasakitan mo tong bahay namin. Binuksan ni Baldo ang lock upang makapasok sina Romano. Baldo, siya nga pala si Mia. Kasintahan ko. Hi Mia, akala ko hindi mo na ako ipapakilala sa kanya eh. Kumusta ka, Baldo? Ayos lang. Mukhang malapit ka na mga anak ah. Ikaw talaga tol ah. Kakaiba ka. Matulis ka masyado. Umalis ka lang dito. Pagbalik mo, may kasama ka na kagad. Times 2 pa. Buntis pa ang kasama mo. Ganun talaga, pre, kapag nai-inlove. Ikaw ah, hindi mo man lang ipinaalam sa akin nang magpakasal ka. Kahit malayo ka, pupuntahan kita. Hindi pa kami kasal. Siguro nga dito na lang. Kapag nakapanganak na si Mia, isasabay na ang kasal at binyag. Aba, ayos yun. Para ninong din ako. Payag ka ba, Mia? Si Romano na ang bahala doon. Siya nga pala. Tiyak, nagutom na kayo. Kukuha muna ako ng pagkain sa bahay ah. Hindi agad kayo makakapagluto niyan. Sa kailangan nyo na rin magpahinga. Kaya ako nang bahalang dumilihin siya ng pagkain nyo. Salamat, pre. Hindi ka pa rin nagbabago. Wala yun. Ikaw lang naman na nagbago eh. Dahil umalis ka bigla dito sa isla. Hindi ka na nagpaalam sa kaibigan mo. Pati na rin sa tatay mo. May dahilan yun, Baldo. Sige na, ikuha mo na kami ng makakain at nagugutom na si Mia. Saka Chuck, gutom na rin itong magiging inaanak mo. Ay, oo nga pala no. Sige. Uuwi na muna ako ha. Para maihanda ko na yung pagkain nyo. Dahil sa gutom, ay halos naubos ni na Romano at Mia ang dalang pagkain ni Baldo. Kanin at pritong isda, may sawsawang bagoong. Pagkatapos kumain, ay inayos ng dalawa ang kanilang dalang gamit. Inihanda na rin nila ang kanilang magiging higaan. Ramdam pa rin nila ang pagod dahil sa mahabang oras ng biyahe. Pasado alas 9 na ng gabi ay nakaramdam na ng antok ang dalawa. Kinapa ni Mia ang kanyang tiyan. Napatingin si Romano na may pag-aalala sa kanyang kinakasama. Bakit, Mia? Naninigas ang tiyan ko, Romano. Malikot na rin kasi itong baby natin eh. Baka naninibago lang siya. O kaya naman, alam niya na nandito tayo sa lugar ng kanyang lolo Erning. Siguro nga. At siya nga pala. Paano kapag manganganak na ako? Wala kang dapat ikabahala. Merong hilot dito sa isla. Siya nga pala, bukas, gusto kong bumisita tayo sa puntod ni Itay. Ikaw ang bahala. Kaya matulog na tayo. Kung may lakad pa tayo bukas. Dahil sa pagod, ay nakatulog na sina Romano at Mia. Sa labas, ang buwan ay nagsimula ng sumilip. Maliwanag yun, bagamat hindi pa ganap ang kabilugan. Malamig ang hangin mula sa kabundukan. Tahimik ang isla, kaya walang alam ang mga naninirahan sa magaganap sa gabing yun.
Malalim na ang tulog ni na Romano at Mia, samantalang sa labas ng kanilang bahay ay may aninong tila ibig bumisita sa kanila. Tuloy-tuloy ang nilalang sa pinto ng bahay, kaya lamang hindi yun mabuksan, subalit pilit itong niyuyugyog. Naalimpungatan si Romano. Nagising siya sa ingay ng mga aso na umaalulong sa labas. Sanay siya sa ganoong ingay. Naramdaman niya na tila may mga kaluskos sa labas ng bahay. Kasunod nun ay ang masama at masangsang na amoy na dala ng simoy ng hangin. Kinusot niya ang kanyang ilong dahil hindi kaaya-aya ang amoy. Naisip niyang may hayop sigurong nabubulok malapit sa kanilang tirahan at doon nagmumula ang masangsang na amoy. Muli ay nakarinig siya ng kaluskos, kasunod ang tila pagyugyug sa pinto ng kubo. Tatayo sana si Romano para silipin yon at alamin ang sanhi ng ingay. Kaya lang, nagising si Mia. Saan ka pupunta, Romano? May titingnan lang sana ako sa labas. Huwag mo kong iwan rito, Romano. Natatakot ako. Panay ang alulong ng mga aso eh. Normal yan dito sa isla. Kahit na, basta wag mo akong iiwan. Saka diba, ang sabi nga kapag may mga asong umaalulong, ibig sabihin, may nakikita sila na kakaibang nilalang. Nagpapaniwala ka naman dun. Sabi-sabi lang yun. Kaya nga gusto ko sanang lumabas para tignan yun. Wag na, dito ka na lang. Please. Walang nagawa si Romano, kundi ang sundin ang pakiusap ni Mia. Hanggang sa ang ingay na naririnig niya ay nawala at nakatulugan na lang nila. Kinabukasan, kape at tinapay na binili nila sa tindahan ang naging almusal ng dalawa. Pagkatapos kumain ay umalis na sila. Dumaan muna sa bahay ng kaibigang si Baldo. Magpapasama sila sa libingan ng kanyang ama. Hindi naman kalayuan ang libingan mula sa kanilang tirahan, kaya ilang minuto lang ang kanilang nilakad. Ang libingan sa Isla Tabon ay gaya ng mga lumang libingan. Ibinabaon lang sa lupa na may lalim na 6 na talampakan ang lalim ng hukay. At pagkatapos mailagay sa hukay ang labi ng namatay, ay tatakpan yun ng lupa sa kalalagyan ng krus na yari sa kahoy. Lalagyan din nila ng pangalang nakaukit bilang palatandaan kung sino ang nakahimlay sa libingan. Sa tulong ni Baldo, ay madaling nakita ang pinaglibingan kay Mang Erning. Subalit ganun na lang ang pagtataka ni Baldo nang makita ang libingan ng tatay ni Romano. Hala! Teka! Bakit ganito to? Bakit, Baldo? Ano bang problema? Tignan mo nakatumba tong krus na kahoy na itinusok ko dito sa puntod ng itay mo. Baka may nakialam lang. Baka pinaglaruan ng bata. Imposible yun. Hindi nagagawi rito mga bata. Alam mo naman na natatakot sila maglaro sa lugar na ito Di ba nung mga bata pa tayo, hindi tayo naglalaro dito? Bukod sa pinagbabawalan tayo ng mga matatanda, kinakatakutan natin maglaro dito. Napatango si Romano sapagkat totoo ang sinabi ng kaibigan. Kaya nga nagtataka ito kung bakit nakatumba ang krus sa puntod ng kanyang ama. Sa tingin mo, Romano, hindi naman umulang kagabi, di ba? Walang ulan buong magdamag. Oo, pero parang basa itong puntod niya Parang hinukay ka mo at ibinalik lang ang lupa. Ano? Tignan mo maigi, pare. Di ba parang hinukay itong puntod niya? Pagkatapos sukayin ay binalik lang uli ang lupa. Kasi nga parang basa pa May humukay sa bangkay ni Itay? Ewan ko hindi ko alam. Matamang nakikinig lamang si Mia sa pag-uusap nila Baldo at Romano. Subalit pinanindigan siya ng balahibo, kaya tuloy parang sumakit na rin ang kanyang tiyan sa nararamdamang kaba. Napansin naman agad yun ni Romano. Ayos ka lang ba, Mia? Ayos lang ako, Romano. Baldo, kung sinasabi mong parang may taong humukay nitong libingan ni Itay, ano naiisip mo? Tahimik na tumingin lang si Baldo kay Romano. Oh, bakit wala kang kibo dyan? Tinatanong kita, pare. Ano naiisip mo? Romano, baka bumangon ang itay mo
Ano? Romano, ano bang sinasabi ni Baldo? Nananakot ba siya? Baldo, wala namang ganyanan. Totoo sinasabi ko, pare. Yun lang ang posibleng dahilan na bumabangon mula sa libingan niya si Mang Erning. Romano, umalis na tayo rito. Umuwi na tayo. Pare, wag mo naman takutin si Mia. Hindi ako nananakot, Romano. Yun ang pwedeng nangyari, na bumangon dito sa libingan niya ng itay mo. At pagkatapos, bumabalik din siya dito. Nakauwi na ng bahay si Romano, subalit ang mga sinabi ni Baldo ay hindi na maalis sa isipan niya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, kung matutuwa ba siya o matatakot kapag iisipin niyang bumabangon sa libingan nito ang kanyang itay. Kinabukasan, sa pag-uusap ni na Romano at Mia, ay naitanong ng babae ang tungkol sa mga sinabi ni Baldo. Posible ba yun, Romano? Na bumabangon sa kanyang libingan ang mga taong namatay na? Hindi ko rin alam, Mia eh. Pero bakit siya babangon? Para saan? Yun din ang ipinagtataka ko. Anong kailangan niya? At bakit siya babangon sa libingan niya? Bagamat puno ng tanong sa isipan si Romano at nanatiling hiwaga ang mga sinabi ni Baldo, dahil mahirap itong paniwalaan, hindi rin siya yung tipo na agad-agad ay naniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Para sa kanya, ay kailangan siya mismo ang makakita bago niya yon paniwalaan. Sa pag-uwi ni Romano sa Isla Tabon, ay kailangan niyang magtrabaho para mabuhay sila ni Mia. Gaya ng kanyang nalalaman, ay kinuha niya sa taguan ang lambat na ginagamit ng kanyang itay sa pangingisda. Salamat na lamang at hindi pa sira ang bangka ng kanyang itay. Inalagaan pala yon ng kaibigan niyang si Baldo, kaya yun ang gagamitin niya sa pangingisda. Sa gabi nangingisda si Romano. Sa unang pagpalaot niya ay medyo nanibago siya sa paghagis ng lambat sa dagat. Buti na lang, kahit paano ay may mga nahuli pa rin siya, kaya may mauulam sila ni Mia ng ilang araw. Nang sumunod na gabi, naghahanda papunta sa laot si Romano nang marinig niya ang iyak ni Mia. Agad niyang sinilip ito sa kwarto. Mia, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Romano, ang sakit ng tiyan ko. Mangangalak na yata ako. Sigurado ka? Sobrang sakit eh. Paulit-ulit na umihilab. Para akong madudumi at naiihi. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Mawag ka na kaya ng hilot. Tumitindi na ang sakit eh. Aray! Sige, sandali lang, tatawag ako ng hilot. Hindi rin muna ako mangingisda ngayong gabi. Baka nga manganganak ka na. Sandali lang. Pinuntahan ni Romano ang manghihilot sa Isla Tabon na si Manang Tindi. Nagpapahinga na ang matanda nang siya ay dumating. Paulit-ulit siyang tumawag pero hindi siya naririnig. Hindi pa rin siya umalis hanggang sa magbukas ang pinto ng kubo nito. Pasensya na po sa abala, Manang Tinding. Di ba ikaw si Romano? Yung anak ng nasirang si Ernest? Aba, bumalik ka na pala. Opo, Manang Tinding. May ilang araw na din po. Kailangan mo at napasugod ka na ganitong oras. Abay malalim na ang gabi ha. Kailangan ko po kasi ng tulong nyo eh. Manganganak po ang asawa ko. Bakit naman ngayon pa? Ayokong umalis at lumayo dito sa kubo ko. Abay, bakit po? Gumagala ngayon ang mga aswang eh. Aswang? Wala naman po ako nakitang aswang eh. Malapit na sila. Mga aswang na kung tawagin ay aswang amalanhig. Mga aswang na bumabangon sa kanilang libingan para maghasik ng lagim at bumalik sa lugar na kanilang pinagmulan. Pero, kailangan ko po talaga ang tulong nyo. Manganganak po ang asawa ko. Baka malagay po ang buhay niya sa panganib kung di niyo siya tutulungan. Maawa na po kayo, Nana Tinding. O naman sasama ako sa iyo. Mamaya makasalubong natin ang mga amalanig.
Umiiwas akong makita nila, Romano. Huwag po kayo mag-alala. Ako po ang bahala sa inyo. Hindi ko po kayo pababayaan sa sinasabi niyong amalanhig na yan. Ang importante po ay mapuntahan niyo po si Mia. Para ligtas niya po maisilang ang anak namin. Walang nagawa ang Hilot, kundi ang pumayag. Kinuha lang nito sa loob ng kubo ang kanyang itim na balabal at mga gamit, saka sumama na kay Romano upang daluhan ang manganganak na si Mia. Lakad takbo ang ginagawa ng dalawa. Wala kasing kasama si Mia nang iwan ito ni Romano. Habang nasa daan at nagmamadali sina Romano at Manang Tinding, nang makaninig sila ng tila mga ungol, nakakakilabot ang ungol na yon na wari bagay galing sa ilalim ng lupa. Kasunod ng mga ungol ay ang mabahong amoy na dala ng hangin. Nakakasuka ito na amoy ng nabubulok na patay na hayop. Dito na nga sila, Romano. Sabi ko na nga ba eh, darating sila ngayon. Aatake ang mga amalanhig. Pero wala naman po ako nakikita, Manang Tinding. Pero malapit na sila. Hayon! Hayon sila, Romano! Mula sa madilim na bahagi ay may naaninag na mga anino si Romano. Mabagal ang paggalaw ng mga ito. Marahan ang ginagawang paglalakad at meron ding gumagapang. Lalong tumindi ang mabahong amoy sa paglitaw ng mga nilalang na kinatatakutan ni Manang Tinding. Mga amalanhig, hinaharang tayo, Romano. Papatayin tayo ng mga yan. Sisip-sipin ang ating dugo at maaari tayong isama sa kanilang hukay. Huwag po kayo mag-alala. Ako po ang bahala sa mga yan, Manang Tinding. Humanap si Romano na mahabang kahoy na maaaring gawing sandata na ipanghahataw sa mga amalanhig. Salamat na lamang at may nakita siya kagad. Agad niyang dinampot yun sa kahinarap ang mga amalanhig. Huwag kayong magkakamaling lumapit, mga aswang na amalanhig! Dahil magkakawatak-watak ang mga katawan niyong naagnas! Mag-ingat ka, Romano! Magpakatatag ka! Lumapit na isa-isa ang mga amalanhig kay Romano. Agad niyang hinataw ang bawat aswang na lumalapit. Buong lakas na hinahampas ito. Dahil sa lakas ng pagkakahataw, ay tumatalsik ang mga bahagi ng katawan na tinatamaan ng kahoy. Merong lumilipad ang braso. Maging ang ulo ay parang bolang tumatalsik sa malayo kapag tinatamaan ng paghataw ni Romano. Subalit ang nakapagtataka ay tila hindi nauubos ang mga amalanhig. Pagkatapos na maghiwa-hiwalay ang mga katawan nito dahil sa paghataw at pagharibas ni Romano gamit ang mahabang kahoy, ay tila nabubuo muli ang mga bahagi ng katawan na nagkahiwa-hiwalay at nagkakalasog-lasog. Tila may buhay ang bawat bahagi na muling nagdudugtong. Imposible! Hindi sila nauubos! Nabubuo muli ang katawan nila at patuloy na umaatake. Manang Tinding, bilisan na lang natin ang pagtakbo hanggang makarating tayo sa aming bahay. Doon ligtas tayo. Hindi sila makakapasok sa loob ng kubo. May pangontra doon laban sa mga aswang. Hinawakan ni Romano ang braso ni Manang Tinding. Inalalayan niya ang matandang Hilot habang tumatakbo. Nakasunod naman sa kanila ang mga amalanhig. Nang makarating na sila sa bahay nila Romano, gayon na lamang ang sindak niya nang makita sa harap ng kanilang bahay ang isang amalanhig na paikot-ikot na tila naghihintay. Sinidlan ng takot at pag-aalala ang dibdib ni Romano. Baka kung anong ginawa nito kay Mia. Galit si Romano nang hinarap ang amalanhig. Walang yakang hayop ka! Anong ginagawa mo riyan? Napaurong at napatingin kay Romano ang amalanhig na nasa harap ng kanilang bahay. Bago pa nakalapit ang aswang kay Romano, ay isang malakas na hataw gamit ang kahoy ang pinatama niya sa amalanhig. Nahati sa dalawa ang katawan ng amalanhig. Nagkalat ang lamang naaagnas, kaya lalong umalingasaw ang mabahong amoy. Samantala, ang mga amalanhig na kaninay nakasunod sa kanila ay nagsipag-alisan. Lumayo ito nang makita ang kasamang amalanhig na naghihintay sa bahay ni Romano. Napaisip siya kung natakot ba ang mga ito
o inutusan na layuan si Romano. Nagmamadaling binuksan ni Romano ang pinto ng kubo at agad na hinilang papasok si Manang Tinding. Pagkatapos ay agad na isinarado ang pinto. Tiniyak niya na hindi mabubuksan ng nilalang na naghahasik ng lagim. Sisilip pa lang sana si Romano sa kwarto para tingnan si Mia nang makarinig siya ng pag-iyak ng sanggol. Nakapanganak na pala si Mia. Agad itong nilapitan ni Romano. Hinang-hina ang babae. Butil-butil ang pawis. Halata sa mukha nito ang hirap at pagod na pinagdaanan para isilang ang kanilang anak. Nakapanganak na pala siya. Andito na kami, Mia. Pasensya ka na kung hindi ka agad ako nakabalik. May hindi magandang nangyari. Huwag kang matutulog, iha. Pilitin mong paglabanan ng iyong antok. Delikado kung matutulog ka kagad. Ako na ang bahala sa anak nyo. Puputulan ko na lang ng pusod at bibihisan. Ilang sandali pa, naayos na ni Manang Tinding ang sanggol. Inilagay na rin ito sa tabi ng ina. Samantala, nakatulog na rin si Mia. Pinayagan na yon ng hilot para makapagpahinga at makabawi sa lakas na nawala. Labis-labis ang pasasalamat ni Romano kay Manang Tinding. Ihahatid sana niya ang hilot pabalik ng bahay, subalit pinigilan siya nito. Dito ka na lang, Romano. Mas kailangan ka ng iyong mag-ina. Pero paano po kayo? Baka may mga amalanig na naghihintay sa labas. Tiyak ako na wala na. Nagbubukang liwayway na. Kaya bumalik na sila sa kanilang pinanggalingan. Sigurado po ba kayo, Manang Tinding? Oo, Romano. Wala nang haharang sa akin. Basta alagaan mo ang iyong mag-ina. Lalo na ang iyong anak. Anong ibig niyo pong sabihin, Manang Tinding? Yung amalanhig na inabutan natin dito. Hindi siya amalanhig na gaya ng mga nakainkwentro natin, Romano. Meron siyang kailangan sa'yo. May dahilan kung bakit nag-aabang siya dito sa bahay mo. Kung ano man yon, hindi ko rin alam. Umalis na ang hilot. Habang natutulog si Mia, ay masayang pinagmasdan ni Romano ang kanilang anak. Lalaki ito, gaya ng kanyang inaasam. Bigla niyang naalala ang pumanaw na ama. Hindi na nito nakita ang kanyang apo. Pero kung buhay pa sana si Mang Ernie, tiyak matutuwa ito sa apong lalaki. Habang masayang pinagmamasdan ang kanyang anak, ay hindi na iwasan ni Romano na maalala ang mga binitiwang paalala ni Manang Tinding sa kanya. May sadya raw ang amalanhig na kanilang inabutan. Ibig bang sabihin nun ay babalik ito? Hindi yun maaari. Yun ang nasa isip niya. Baka kung anong gawin ng aswang na amalanhig sa kanyang mag-ina. Kaya kailangan niya ng mahigpit na pagbabantay. Nang sumunod na gabi ay hindi na pumalaot si Romano. Pinili niyang sa umaga na lang mangisda para hindi naiiwan na mag-isa si Mia. Hindi na rin niya ipinaalam ang tungkol sa mga amalanhig na nakainkwentro nila ni Manang Tinding. Lalo na ang nakita niyang naghihintay sa kanilang bahay. Ayaw niyang lalo lang matakot si Mia. Kaya lang, tila tama ang mga sinabi ni Manang Tinding. Dahil sa paglalim ng gabi ay nakarinig muli ng mga ungol at yabag si Romano. Kasunod ang pagkakaingay ng mga aso. Sumilip siya sa bintana. Kitang-kita niya mula sa labas at natatanglawan ng maliwanag na buwan ang paglapit ng mga nilalang mula sa dilim. May isang amalanhig na nauuna sa paglalakad at ang iba'y nakasunod lamang. Nagising si Mia dahil sa ingay ng mga aso. Nakisilip din ito sa bintana at muntik nang mapasigaw sa kanyang nasaksihan. Kami nila, Romano! Anong gagawin natin? Dito lang tayo. Bakit patungo sila rito sa bahay natin? Baka ang anak natin ang pakay nila. Baka kunin nila si Baby Miaro. Nag-aalala si Mia para sa kanilang anak na si Miaro. Yun ang naisip nilang pangalan sa kanilang anak. Galing yun sa pinagsamang Mia at Romano. Walang pwedeng makialam kay Miaro. Hindi ako papayag. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Hanggang kailan sila magiging ganyan? Gabi-gabi ba tayong gagampalain ang sinasabi nilang amalanhig?
Saka parang tayo lang yata ang pinupunterian nila. Hindi, Mia. Maging ang ibang naninirahan dito, ginugulo din sila ng mga amalanhig. Sapagkat palaisipan kay Romano ang tungkol sa gabi-gabing paggambala sa kanila ng mga amalanhig, kaya humanap siya ng taong maaaring magpaliwanag at pagtanungan tungkol sa mga yon. Si Tata Poldo ang inirekomenda sa kanya ni Baldo na pwedeng magsabi sa kanya. Mang iniisip mo, Romano, sadyang hindi ka nila lulubayan. Paulit-ulit silang dadalaw sa bahay mo. Pero bakit po, Tata Poldo? Dahil gusto ba nilang kunin at patayin ang anak ko? Wala silang planong kunin o saktan ang anak nyo o sino man sa inyo. Pero bakit bumabalik-balik ang mga nilalang na yun? Nakakaperwisyo na sila. Sanhin ang di natapos na misyon. Yun ang dahilan ng amalanhig. Anong ibig mong sabihin, Tata Poldo? Posibleng isa sa amalanhig na bumabalik sa inyo ay ang iyong namatay na ama. Ano? Ayaw akong patahimikin ni Itay, kaya siya bumabalik. Ganun po ba ang gusto niya? Ang guluhin ng pagsasama namin ng asawa ko? Ang sabi ko nga sa'yo, posibleng dahil yun sa hindi natapos na misyon. Yun ang maigpit na dahilan at yun din ang kanyang binabalikan. Natahimik si Romano sa sinabi ni Tata Poldo. Bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling may pinagtatalunan sila ng kanyang ama. Yun din ang dahilan kung bakit siya umalis sa Isla Tabon at iniwan ang kanyang tatay. Umalis siya na hindi man lang nagpaalam. Sapagkat ang gusto ni Mang Erning ay sa pagsapit ng edad na 20 taon ay isasalin kay Romano ang pagkaaswang. Bagay na labis na tinanggihan ni Romano, kaya nagdesisyon siyang lumayo. Sa kanyang pagbabalik sa isla ay inisip niyang tapos na ang bagay na yon at kasama ng inilibing ang tungkol doon. Yun nga ay ang kagustuhan ng kanyang ama na ipasa ang itim na mutya at pagiging aswang. Subalit tila mali lahat ng sapantahan ni Romano. Matagal nang patay ang kanyang ama pero bumabalik ito. Si Mang Erning ang isa sa mga amalanhig, isang aswang na namatay na, subalit hindi na ipasa ang pagiging aswang. Bumabangon ito at lumalabas sa kanyang libingan upang balikan ang hindi natapos na gawain nung nabubuhay pa. Kaya isang bagay lang ang naging konklusyon ni Romano. Hindi talaga siya titigilan ng amalanhig. Babalik at babalik ito para tapusin ang gawain na iwan. Kaya ang magiging katumbas nun ay kawalan ng kapayapaan at katahimikan ng kanyang pamilya. Kaya lamang, papayag ba siyang mangyari ang paglipat sa kanya ng pagiging aswang? Kung noong buhay pa ang kanyang ama ay hindi siya pumayag, ngayon pa kayang patay na ito? Subalit ano ang pwede niyang gawin para hindi na sila gambalain? May naisip siyang paraan, walang katiyakan, pero maaari niyang subukan. Nang sumunod na gabi, ay hinintay niyang makatulog muna si Mia at ang kanyang anak. Lalabas siya ng bahay at haharapin niya ang mga amalanhig. Hindi magiging madali, subalit kailangan niyang maging matapang at maging matatag ang loob. Kaya nang sumikat ang buwan, subalit natatakpan yun ng makapal na ulap, ay nagsimula ng bumangon sa kanilang libingan ang mga amalanhig. Ang nangunguna sa mga ito na tila pinunong amalanhig ay isang direksyon lamang ang tinatahak. Yun ay ang tirahan ni na Romano. Bago makarating sa bahay ni na Romano ang mga amalanhig, ay humarang na siya sa daan. Kitang-kita niya ang mga nakapandidiring itsura ng mga patay na bumangon mula sa libingan. Katulad yun ng mga zombie, ang mga amalanhig. May kabaman sa dibdib ay hinarap ni Romano ang pinakapinuno nito. Pilit niyang inaninag ang itsura nito kung ito nga ba ang itay niya. Kaya lang, halos pare-pareho na ang itsura ng mga ito dahil sa mga naaagnas na laman sa bahagi ng muka at katawan. Gayon na lang ang pagkagulat ni Romano nang biglang lumapit at yumakap sa kanya ang amalanhig na nasa harapan. Subalit naging mabilis si Romano. Agad niyang naitulak yon ng buong lakas.
Bumagsak sa lupa na nagkahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng katawan. Kaya lamang ay tila may buhay nga ang mga bahagi ng katawan na gumalaw. Kusang nagdugtong at nabuo muli. Akala mo yata maiisahan mo ko, no? Kadiri ka! Ang baho mo! Ano, anak? Ako ito. Ang itay mo. Napanganga si Romano nang marinig niyang nagsalita ang kaharap at tinawag siyang anak. Hindi siya makapaniwala na ang namatay niyang ama ang kaharap niya. Bakit kayo nagbalik, itay? Hindi ba pwedeng manahimik ka na lamang sa kinaroroonan mo? Matatahimik lang ako kapag tinanggap mo ang pagiging aswang. Dahil hindi yun namamatay. Namamalagi yun sa aking katawan. Wala rin akong katahimikan hanggat hindi yun naipapasa sa'yo. Bakit sa akin pa, itay? Sana sa ibang tao na lang. O kaya sa mga hayop. Hindi maaari. Kailangan sa kadugo ko o galing sa angka natin ang pagpapasaan ko ng pagkaswang para matiyak ko ang aking katahimikan. Kaya kung talagang mahalaga ko sa iyo at ibig mo kong magkaroon ng kapayapaan, ay papayag ka, Romano. Hindi, itay. Ayoko. Una ang pasya ko. Noon at ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang isip ko tungkol sa bagay na yan. Nagmamatigas ka pa rin hanggang ngayon. Para mo na rin sinabi na wala akong halaga sa'yo dahil ayaw mo kong bigyan ng kapayapaan. Kapag tinanggap ko ang ibig mo, itay, ako naman ang mawawalan ng kapayapaan. Paano na ang pamilya ko? Sila man ay madadamay sa gulo ng buhay ko. Sa sumpa na makukuha ko kapag pumayag ako sa gusto nyo. Kaya ayoko, itay. Hinding-hindi ako papayag. Mas gusto ko ang isang normal na buhay. Bigo ang pinuno ng Amalamig sa pakay nito. Sumenyas ito upang bumalik na sila. Ang paghasik ng lagim sa ibang lugar ang kanilang gagawin. Subalit may sinabi ang tatay ni Romano bago tuluyang umalis. Babalik ako, anak. Hindi ako susuko. Kailangan maipasa ko sa iyo ang pagkaswang. Nakatitig lang si Romano habang naglalakad na papalayo ang grupo ng mga Amalanig. Pero isang bagay lang ang nasa isip niya. Hinding-hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Nang umuwi si Romano, ay nakita niyang naghihintay ang asawang si Mia at Kalong ang natutulog nilang anak. Nakatitig ito sa kanya. Wala pang sinasabi si Mia, pero alam na ni Romano ang ibig sabihin ng mga tingin ng asawa na puno ng pagtataka. Hindi pwedeng patuloy niyang ilihim kay Mia ang lahat, kaya upang hindi na ito magduda at magtaka at maging dahilan pa ng kanilang pagtatalo, ay minabuti na lamang ni Romano na ipaalam na yon sa asawa. Wala na siyang inilihim pa. Sinabi niya ang dahilan ng pagpapakita sa kanila ng Amalanig, ang tungkol sa naging dahilan ng pag-alis niya sa Isla Tabod at ang pagiging aswang ng kanyang ama na ibig ipasa sa kanya. Isa-isa niyang dinitalye para ipaalam kay Mia. Nanatiling tahimik lamang si Mia pagkatapos sabihin sa kanya ni Romano ang lahat-lahat, ang buong katotohanan. Pasensya ka na, Mia. Humihingi ako ng tawad dahil naglihim ako sa'yo. Pero ngayong nasabi ko na yon, sana maintindihan mo ko. Wala kang dapat ihingi ng pasensya sa akin, Romano. Nauunawaan kita. Kaya lang, nag-aalala ako para sa anak natin. Ayokong madamay siya sa problemang ito. Hindi rin ako papayag na madamay siya. Kaya handa akong gawin ang lahat para protektahan kayo ni Miyaro.
Kaya para sa kaligtasan ng mag-ina ni Romano, tiniyak niya na hindi mawawala sa kanyang paningin ang kanyang mag-ina. Dapat bago pa sumapit ang gabi ay nasa bahay na siya. Sinisikap niyang pumalaot sa araw kahit hindi ganun karami ang nauhuli niyang isda. Mas marami kasi ang nalalambat na isda kung gabi. Kaya lamang hindi siya pwedeng wala sa tabi ng kanyang mag-ina kapag kumagat na ang dilim. Ang kadiliman ang hinihintay ng mga amalanig para bumangon sa libingan upang maghasik ng takot at lagim sa Isla Tabon. Isang umaga ay inihanda na ni Romano ang gagamiting lambat upang pumalaot sa araw na yon. Umaasa na maraming mahuhuling isda para kumita ng pera at mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mag-ina. May dala na siyang pagkain at kailangan bago lumubog ang araw ay nakabalik na siya galing sa pangingisda. Subalit sadyang may kung anong pangyayari ang naganap sa araw na yon. Ang buwan ay tumakip sa araw, kaya unti-unting dumilim. Nagkaroon ng eklipse na ayon sa mga kwento ay kinain ng dragon ang araw. Nagsipagtilaok ang mga manok na nasa parang, umalulong naman ang aso dahil sa biglang pagdilim ng buong isla. Nagmamadali si Romano sa pagsagwan upang makarating sa dalampasigan. Matindi ang kabang kanyang nararamdaman. Yun nga lang, hindi niya makita ang lugar na kanyang dadaungan dahil sa kadilimang bumabalot sa Isla Tabon. Samantala, sa libingan ng isla ay nagsimulang gumalaw ang mga lupa. Lumabas ang mga kamay ng mga doon ay nakalibing. Mga bangkay na gustong kumawala, mga aswang na amalanhig. Ang hatid ay takot sa mga naninirahan sa isla. Subalit bukod doon ay may iba pang misyon ang mga ito, katulad ng tatay ni Romano. Nagsikap si Romano na maidaong ang bangka kahit wala siyang makita sa sobrang dilim. Nang masapit niya ang dalampasigan, ay tinahak niya ang kadiliman, tanglaw ang liwanag mula sa palito ng posporo. Humanap siya ng mga tuyong dahon upang makagawa ng siga. Nakaipon siya ng mga tuyong dahon at tuyong sanga at sinindihan yon gamit ang posporo na nasa kanyang bulsa. Nagkaroon ng liwanag sa tabing dagat dahil sa ginawang siga ni Romano. Nang makita niya ang natutuyong dahon ng nyog, ay ginawa niya itong siga. Kailangan niya yon upang maging tanglaw sa daan pauwi sa kanilang bahay. Dapat siyang makauwi para sa kanyang mag-ina. Malakas ang kanyang kaba dahil ang kadiliman ay merong banta sa kanyang asawa at anak. Samantala, sa bahay na iniwanan ni Romano ay kalong ni Mia ang anak. Nakapagsindi na ito ng kandila para maging tanglaw sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin si Mia. Kasunod nun ang mabahong amoy. Ang aswang na amalanhig ay patungo sa kanilang kubo. Nakarinig ng mga ingay at yabag si Mia. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Ganun na lang ang pagkasindak niya nang makita ang nasa pintuan ng kubo. Lalapit! Huwag kang lalapit! Maawa ka sa amin! Kailangan ko siya. Ibigay mo siya sa akin. Akin na ang apo ko. Sa'yo! Anak ko siya! Ibigay mo siya sa akin. Pilit na kinuha ng aswang na amalanhig ang sanggol na kalong-kalong ni Mia. Natatakot na tila natulala ito habang nakatingin sa amalanhig. Tila nakokontrol ang isipan ni Mia at hindi makagalaw dahil sa pagkakatitig ng amalanhig. Kaya malayang nakuha ng amalanhig ang sanggol na kalong ni Mia. Natutulog ang sanggol at walang kamalay-malay. Sa akin, apo. Sa sanggol na ito, ipapasa ko ang aking pagkaaswang kung hindi yun kayang tanggapin ni Romano. Maawa ka sa anak ko! Maawa ka sa kanya! Wala pa siyang malay! Ibinuka ng amalanhig ang kanyang bibig. Nanatiling tulog ang sanggol na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ididikit na lang sana ng amalanhig ang kanyang bibig sa bibig ng sanggol
nang biglang dumating si Romano. Huwag mong pakialaman ang anak ko! Huwag mo siyang idamay sa sumpa, Itay! Nakikiusap ako sa iyo, Romano. Subalit mariin ang iyong pagtanggi. Gusto ko ng katahimikan. Ayokong patuloy na bumalik para lang maipasa ang aking pagkaswang. Pero ayaw mong tanggapin. Pinagkakaitan mo ako ng katahimikan. Hindi mo ko naiintindihan, Itay. Kaya sa aking apo, sa kanya ko na lang ipapasa ang mutya at siya ang magpapatuloy ng pagiging aswang. Maawa ka sa apo mo, Itay. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong idamay si Miaro. Sige, Itay. Pumapayag na ako. Tatanggapin ko na ang hiling mo. Handa na akong ipasa mo sa akin ang pagiging aswang. Huwag mo lang idamay ang anak ko. Akin na si Miaro, Itay. Akin na ang anak ko. Ibigay mo siya sa akin. Inabot ng amalanhig na si Mang Erning ang sanggol kay Romano. Saka naman ibinigay ni Romano kay Mia. Kunin mo na si Miaro, mahal ko. Umalis na kayo rito. Lumayo na kayo. Hindi kita maaaring iwan, Romano. Makinig ka sa akin, Mia. Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo. Para ito sa kaligtasan niyo ng anak natin. Pabayaan mo na ako. Payag na ako maging aswang para matapos na ang lahat at makuha na ni Itay ang kapayapaang sinasabi niya. Handa na ako, Mia. Para ito sa katahimikan ng Isla Tabon at sa kaligtasan niyo ni Miaro. Kinuha ni Mia ang sanggol kay Romano. Samantala, handa na si Romano upang mailipat sa kanya ni Mang Erning ang pagkaaswang. Subalit hindi umalis si Mia, kundi ibinaba lamang niya ang natutulog na sanggol sa ligtas na lugar sa loob ng bahay. Nagtungo ng kanyang silid si Mia. May hinanap sa kanilang mga gamit. Isang batong itim yun na agad na isinubo ni Mia. Unti-unti ay nagbago ng anyo ang babae at naging isang aswang na may anyo ng nakakatakot na hayop. Umungol at tila galit na nagwala. Napalingon si Romano sa pinanggagalingan ng malakas na atungal. Maging ang aswang na amalanhig ay nagulat sa kanyang nakita. Hindi pa naisasalin ng amalanhig ang kanyang pagkaaswang kay Romano. Sumugod ang aswang na si Mia sa amalanhig. Hinila ito palabas ng kubo. Doon ay nagpambuno ang dalawa. Subalit di hamak na mas malakas si Mia at nagawa niyang pagpira-pirasuhin ang katawan ng amalanhig. Nanlaki ang mga mata ni Romano sa mga nangyayari. Hindi niya nakita ang pagbabago ng anyo ni Mia, kaya hindi niya alam kung saan nanggaling ang aswang na umatake sa amalanhig. Kung ang amalanhig ay nagagawang buuin uli ang pira-pirasong katawan, pero hindi ng pagkakataong yun dahil pinipigilan yun ng nakalaban nitong aswang. Samantala, papatapos na ang pagdidilim, pawala na ang eklipse, kaya nagsisimula ng magpakita ang liwanag ng araw. Ang pira-pirasong katawan ng amalanhig ay natunaw ng masinagan ng liwanag mula sa araw, hanggang ang buong katawan ng amalanhig na nagkapira-piraso ay ganap ng naglaho at hindi na ito nakabalik sa libingan. Kitang-kita naman ni Romano ang pagbabalik ng anyo ni Mia mula sa nakakakilabot na aswang. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakita. Isa kang aswang, Mia? Oo, Romano. Isang lihim na itinatago ko sa'yo. Dahil matagal ko nang kinalimutan yon at ayaw ko nang balikan pa. Kaya lamang, kung hindi dahil sa nangyari kanina, hindi ko gagamitin ang batong itim. Kaya lang, kailangan maging aswang ako upang iligtas ka sa amalanhig. Ayokong maging aswang. Subalit, aswang ka rin pala. Iba ang aking pagkaaswang, Romano. Hindi ako kagaya ng aswang na pumapatay ng tao at kumakain ng laman loob. Sariwang karni ng hayop at mga gulay lang ang pagkain ko. Hindi ako masamang aswang.
at kaya kong iwan at ganap yung kalimutan. Kaya lang, pinili kong wag na lang para sa mga ganitong pagkakataon. Kaya wala kang dapat ikatakot at ipag-alala. Magiging normal pa rin ang buhay natin. Inaniwalaan naman ni Romano ang sinabi ng kanyang asawang si Mia. Dahil yun talaga ang gusto niya, isang normal na buhay. Ngayon nga, wala na ang aswang na amalanhig. Hindi na sila babalikan pa ng kanyang ama. Tinunaw na ito ng sikat ng araw. Maging ang ibang mga amalanhig na lumabas mula sa kanilang libingan ay naglaho na rin. Ligtas na sila Romano, ang kanyang asawa at anak mula sa panggugulo ng mga amalanhig. Ang kapayapaang inaasam niya ay tiyak na makakamtan na para yun sa kanyang binubuong pamilya. Gaano man kasalimuot ang ating buhay, sagana man sa iba't ibang suliranin at komplikadong bagay, nasa atin pa rin ang paraan upang masumpungan natin ang hinahanap na katahimikan at kapayapaan.